Okay, let's pray. Hallelujah. We're gonna thank you, God. Thank you, Lord. Jesus, the name above all names. You are the giver of life. You are the creator of the universe. Honor belongs to you. Father, thank you for all this opportunity that you have given us, Lord, Thank you, God. to come together in this place to worship and magnify you. Father, we pray, continue, Lord God, to speak to us. Direct us through your word. Guide us, Lord, which way to follow and how to walk with you faithfully. Father, thank you for all these people that you have gathered, Lord. I pray for your blessing upon them, Thank you. upon their family, upon the works of their hands, upon their ministry, Lord, especially their service unto you. Father, thank you. Bless each and everyone as we sit at your feet and listen to your word. Give us your message. Give us your word tonight. Speak to us, Lord. And as we listen to your word, minister to us, O God. Nourish our soul, O Lord. And let your strength continue to flow upon your people, even healing physically, spiritually as well. As we sit at your feet, Lord, we receive your healing in the name of Jesus. Oh, thank you, Lord. We listen and we sit at your presence with expectation in our hearts, oh God. Because we know, oh Lord, that you are here with us as you have promised that 2 or 3 gathered in your name. You are in the midst of them. You are here with us, Lord. Accomplish your plan and your purpose in the life of your people. Father, thank you. Bless your word and bless each and everyone's heart. In Jesus' name, amen. Okay, let us sit down. Praise the Lord because I came to know na dito pala, kayo pala ang pupuntahan sana namin last year. Na sabi nila na lahat sila, karamihan sa kanila nagtatrabaho sa hotel. Pero hindi natuloy. Pero this is the perfect time. Yeah? This is the perfect time. That's why I'm so happy to be with you this evening. Mamaya po ay magdi-disappear kami ulit. And we praise the Lord because pang ilang station na ito, Pastora? Yeah. Mula po doon sa katatapos ng anniversary natin, nagro-roaming around po kami and we praise the Lord. Ayan, dumaan kami dito, nag-drop by. Mamaya tuloy ang ligaya. Ganun lang. Alam ninyo, this is the joy of service. Eh? Kung may ginagawa ka sa Panginoon, napakasarap. Amen. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, kung Kristiyano ka, ang pinaka hirap na problema. Alam niyo, kung Kristiyano ka, ang pinakamahirap na problema is ganito. Nabubuhay ka na walang ginagawa. Huh? Yeah. Malaking problema yan. Kung sabi mo, Kristiyano ka, wala ka namang ginagawa. Malaking problema yan. Yeah? Kaya, kung tayo Kristiyano, at may covenant tayo kay Lord, kailangan mayroon tayong ginagawa. Amen. Amen. Yan. But anyway, we praise the Lord because sinusundan ninyo ako kung saan ako pumupunta. Sa
pamamagitan ng live, ano? Yan pa ang kagandahan ng technology, ano? Kung ginagamit natin ang technology for the glory of God, then yan ang maganda. Pero kung yung technology ay hinihinter tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, yan po ang masama. Okay? Kaya, praise the Lord. Okay, I have may tatlong rason. Our topic this evening is, why do we need to give our best service to the Lord? Bakit kailangan natin ibigay ang best natin sa paglilingkod natin sa Panginoon? Hallelujah! Ito po ang mensahe natin. And this is very, very basic po. And I believe na hindi at hindi po ninyo makakalimutan. It will direct you, it will strengthen you, it will motivate you in your service to the Lord. Kaya, yan. Anong oras tayo matapos? Siguro matapos tayo 9:30. Yan. Yan, para may time tayo magbaklas-baklas at saka mag-time tayo na goodbye, di ba? Ganon? Hallelujah. Okay, let's go. Number 1 is because the rapture is near. The rapture is near. Kailangan ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Hindi lang ang buhay natin, kundi ang best natin na pagmaglingkod sa Panginoon. Why? Because the rapture is near. The coming of the Lord is near. Okay? The rapture and 1 Thessalonica chapter 4, verse 15 to 17. 1 Thessalonica chapter 4, verse 14 to 17. Okay. It says here, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, excuse me, who are left, saan ba yung hangin? Pwede siguro i-ano dito. Pasensya po. Dahil siguro sa kabibiyahe, nagkakatid. Sinasamahan ko si Pastor. Okay lang siguro ito para may ano. Dito lang kasi yung hangin ba. Ganun pala ang gusto kong sumasama sa kanya na nagkakatid para ma-experience ko naman ang buhay dito sa Kwan. Ang layo-layo pala. Imagine, babalik kami sa pastoral house, anong oras na? Kung minsan 2 o'clock, kung minsan 2:30, 2:45. Kaya medyo kwan siguro. But anyway, let's continue. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, and with a trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Tingnan ninyo. Sige. Next. After that, we who are still alive and are left will be caught up. Yan. Walang rapture na nakasulat sa Bible.
Pero ang word doon is caught up. Yeah? Caught up is marapture na ganun. Huh? Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. You see? Ito po ang dahilan kung bakit kailangan tayo'y maglingkod sa Panginoon na may katotohanan. Let us give our best. You know why? The Lord is coming. At sabi niya dito, okay, ang mangyayari is the Lord will come down from heaven. Bababa siya. Pero hindi siya darating dito sa lupa. Ha? Hindi darating dito. Sabi niya, doon, the dead in Christ will rise first. Yung maunang namatay na Kristiyano. Mag-resurrect muna sila. Okay? Then after that, anong mangyayari? Sabi niya, after that, we who are is still alive. Ibig sabihin, pagdating ng rapture, hindi lahat ng tao ay namatay. Ha? Kaya, for example, buhay pa tayo on that time, sabi niya doon, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them. You see? Mauna silang mag-resurrect. Tapos tayo, we will be caught up together with them. Tilukano, maigiddan tayong to nga marapture kadakwada. Yes, Jai. To meet the Lord in the air. Jai tangatang. And we will be with the Lord forever. Isu kayang nga. Kaya pala. Yeah. Kaya pala ganito. Sino ang nanood sa inyo ng kasalan? Amen. Di ba yung yung bridegroom, nandito siya sa harap. Isn't it? Dito. Tapos, papasok yung bride. Sa halfway, sasalubungin yung bridegroom ang bride. Then after that, iganon niya, tapos pupunta sila dito sa harapan. Ganon, parang ganon. Doon nila kinuha. Dahil tayo, church, na tayo, we are the bride. Amen. At sabi sa Biblia, in Jesus is the bridegroom. So, God will come down from heaven. Tayo naman, yung mga believer na nauna na namatay, mag-resurrect silang mauna, at tayo din ay we will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yan, magkasalubong. Tapos, we will go with the Lord and we will be with Him forever and ever. Wow! Hallelujah! Praise God! Paano mangyari yun? Baka sasabihin natin, paano mangyari yun? Mahirap talagang maintindihan. Pero yan naman ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Gusto kong babasahin natin doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Sabi niya dito, ito, misteryo. Listen, sabi niya, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be all be changed. Ibig sabihin, sa harapan kasi ng Panginoon, kung mamamatay ang isang tao, ang katumbas yun ay parang natutulog lang. Parang natutulog lang.
Kaya sabi niya, I tell you a mystery, we will not all sleep, but we will all be changed. Paano yan? Tingnan natin. Next. In a flash. Tingnan ninyo, ha? In a flash. In the twinkling of an eye. Parang apagkirang. Parang ba ganun lang. At the twinkling of an eye. Ay, sabi niya, at the last trumpet, for the trumpet will sound. Sasabi niya, しましょう。ここまでですよ。 siguro, no? わかったんですよ。 The ここから dead 知ってんでしょ。 will be きなこにずっと知ってんでしょ。 imperishable ここに誇れる自分で and いたいん we でしょ。 will be changed. See? いいじゃないですか。 Kaya tignan 例え niyo. ば、 Ganun pala. Di ba? Yung namatay kay Kristo, yung maunang namatay, sabi niya, mag-resurrect silang mauna. Right? Mauna silang mag-resurrect. Tapos, tayo, kung buhay pa tayo, ang mangyayari, itong katawan natin na perishable, it will change into imperishable. Ha? Paano ma-change san ito? Ha? Sabi, in the twinkling of an eye, 持っても信じてもらえ about the ritmati Lucano. ないよ。 Ano yun sa Tagalog? Kisap mata? Ano? Kurap. Ah, Surap. Pagkurap. Pagkurap. kurap. Ang kurap. Yan. Kurap. Paano? Yan. Basta ganun. In the twinkling of an eye, this body will be changed into incorruptible body. Ha? At ito po yung makukut up na imimit si Lord in the air. Ha? Do you remember when Jesus was resurrected? Nung nag-resurrect si Jesus, di ba? Nagpe-pray yung mga disciples. Pinapanalangin nila si Jesus. Yeah? Nananalangin sila kasi, tapos, may kumatok. May kumatok. Yung isang babae, binuksan niya, sabi niya, si Jesus, si Jesus. Yeah. Pero ang mga disciples, hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala. Yeah. And there is one instance in the Bible that nananalangin sila, naka-close lahat yung pintuan, naka-close, nakalak lahat ng pintuan, biglang nandoon si Jesus. Anong ibig sabihin yun? Hindi nabuksan ang pintuan. Hindi nabuksan ang bintana. Pero, pumasok pa rin. Why? Because nag-resurrect, hindi na physical ang body niya. Pwedeng lulusot dyan sa wall. If this body will change into incorruptible body, ganun din. Ganun din. Hallelujah. Kaya kung mararapture ka, praise God. That is one reason why we need to really give our best to the Lord. Dahil gusto nating marapture. Ha? Gusto nating marapture. Dahil may in-prepare ni Lord para sa atin. At ayaw niyang malugi ka. Gusto niya kasama ka doon. Amen. Amen? Amen. Ah. Sinong may gustong papuntang langit? Amen. Oh, amen. Sinong may gustong mauna? Yan ang problema. Yan ang problema. Gusto natin pero ayaw nating mauna. Hallelujah. But anyway, we need to be sure na tayo po ay papasok sa kaharian ng Panginoon. You know why? Tingnan natin. John chapter 14. John chapter 14, verse 1 to 3. Saan natin?
Sabi niya, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Sabi niya. Next verse. In my Father's house are many rooms. O yung ibang version, yung King James version, many mansions. Mas gusto ko yung mansion kaysa yung room. Many mansions. If it were not so, I would have told you. You see, I am going there to prepare a place for you. Amen. Kaya nauna na si Jesus, di ba? Nauna na siya. At sabi niya, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back. You see? I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Amen. Tingnan ninyo, I will come back. Babalik at babalik ang Panginoon. Hinahanda niya ang titirhan natin. And He will come back. Sabi niya, I will go and prepare a place for you. Amen. Sana may place ka doon. Kaya habang naglilingkod tayo dito, nagpe-prepare si Lord. Nagpe-prepare si Lord. At babalik siya. Babalik siya at sabi niya, para kung saan ako, nandoon din kayo. Amen. Napakasarap pakinggan ang pangako ng Panginoon. Kaya sana ikaw isa ka doon. Amen. Okay, tingnan pa rin natin kung ano. Let's go to Acts chapter 7. Acts chapter 1, verse 7 to 11. Hallelujah. Huwag kayong matulog, ha? Dahil kung matutulog kayo, alam ba ninyo yung gumamela? Yan. Alam ninyo yun? Ang gumamela, walang amoy. Bakit walang amoy? Noong naghahasik ang Panginoon ng pagpabango, yung gumamela, tulog. Yan. Kaya wala siyang share. Okay, Acts chapter 1. He said to them, sabi niya sa kanyang mga disciples, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Next verse. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in Judea, in Samaria, and all the ends of the earth, including Japan. Amen. Kaya nandito ka. May gagawin ka dito. Amen. Otherwise, kung walang plano si Lord dito sa'yo, hindi niya binuksan ang Japan for you. Baka dinala ka ni Lord sa Iraq. Alam niyo, alam ko po, maraming may gustong pupunta dito. Pero now-close ang door. Yeah? Why? Because iba ang door nila. Pero ibang topic yun. Did you do not know that each and every one of us, mayroon po tayong teritoryo? Kaya dito ang teritoryo mo. Pero ibang topic na yun. But I believe, mga kaibigan, na isang gagawin natin kung bakit dinala tayo ng Panginoon is to witness or to evangelize or to share the Word of God para maraming taong makakakilala sa ating Panginoon. Kaya mapalad ang bawat isa sa inyo. Kaya ang gagawin natin,
Let us witness for Christ. Let's continue to invite people for the kingdom of God. Huwag tayong maghiya-hiya na mag-share ng word of God. Kami sa Hong Kong din, wala kaming hiya. Kami yung mga tao na walang hiya. Bakit wala kaming hiya? Sige lang, preach. Kahit sa street, sige, street preaching yan. Kahit sa mga organizations. You know why? Bakit tayo mahihiya? Remember, we are campaigning for heaven. Amen. Kaya huwag kang mahiya na mag-invite. Alalahanin mo, kinukumpanya mo ang langit. Kung mga opisyal natin, mga government officials sa time ng kumpanya, hindi sila nahihiya. Marami silang pangako, di ba? Pero hindi naman nila ginagawa. Pero hindi pa rin sila nahihiya. Ikaw ba kaya? Natutuo ang kinukumpanya mo. Langit ang kinukumpanya mo. Kaya huwag kang mahiya. Next verse, please. After he said this, he was taken up before them, before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Tingnan ninyo, kayo ang mga witness ko. Sabi ng Panginoon. Then after that, biglang nagpataas siya, tumaas siya, and taken up before their very eyes. Nakikita nila na tumataas na ang Panginoon. Tapos, sabi niya dito, and a cloud hid him from their sight. Parang nabalot na siya ng cloud sa kanilang harapan. Tapos, wala na. You see? Kaya makita natin talagang umakyat ang ating Panginoon. Amen. Tingnan natin. Next. They were looking intently up into the sky as he was going. Siyempre naman, kahit tayo siguro, yung leader natin, biglang na pataas siya. Siyempre, tinitingnan natin. Hanggang nawala siya, tinitingnan pa rin nila. Nakatingala pa rin sila. Kaya ito, when suddenly, you see, they were looking intently up into the sky as he was going. When suddenly, two men dressed in white stood beside them. Biglang may tumayo na dalawang lalaki. At sila ay nakasuot ng puti. Surely, they were angels. Next. Verse 11. Itong nakasuot ng puti, sabi nila, Men of Galilee, he said, why do you stand here and looking into the sky? Bakit nakatayo pa kayo dito na nakatingala sa langit? Alam niyo, sabi niya, this same Jesus, you see? This same Jesus who has been taken from you in heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Tingnan ninyo, parehas na Jesus who has been taken from you. Yung nakita ninyo na nagpataas siya. Sabi, will come back in the same way. Wow. Come back in the same way. Kaya babalik at babalik at babalik ang ating Panginoon. Sigurado yan. And He will come back for those who are faithfully serving Him. Amen. Yes. Alam niyo kung itutuloy ninyong pag-aralan yan, yung hindi na rapture, siya, yung hindi na rapture, maiiwan sila dito. At may mangyayari na great tribulation. Samantala yung mga na-rapture, nagfi-fiesta sila sa langit. Wow! This is the reason why. Ito ang isang dahilan kung bakit kailangan
tayo'y magiging matatag, magiging tapat sa ating paglilingkod. This is the reason why we are roaming around, spending money. Why? Because God wants people na maliligtas. Kung hindi dahilan ito, bakit nagbibiyahe pa tayo? Bakit nag-i-spend pa tayo ng pera? Hindi naman basta-basta na, basta pumupunta tayo dito. And this is the reason why even your leaders, your pastors, they're doing their best to assure you or to share the word of God na kahit din pagod sila. Kahit pagod sila, kahit sarili nila ang pamasahin nila. But they have that joy to come and share the word of God so that everybody will go to heaven. Yan ang pakay natin. Diba napakasarap? Hallelujah. Kaya, ako din kahit ganito, nararamdaman ko, nagsakit ko yung karubo ko. Masakit ang lalamunan. Because keep on talking and talking. But never mind. As long as we will share the word of God. Amen. Ako din noong naiwan uli ako dito, from north to south. Yeah. Noong, the other year yata yun, na napaus din ako. But praise God. Yan. Okay. So makita natin dito, na-prove natin dito, sa salita mismo ng Panginoon, na siya ay babalik. Siya ay nagpe-prepare para sa iyo, para sa akin. At siya'y babalik in perfect time. That's why we need to prepare. Sabi ko nga, kung hindi ka naka-prepare at kung maiiwan ka dito, ikaw talaga ang pinaka-lugi na tao sa buong mundo. Kaya, yan po. Pangalawang rason. Okay? That we need to do our best is ito. We need to do our best in serving the Lord. You know why? Because we don't know when God will come and take back His people. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon para kukunin tayo. Sino ba sa inyo ang may alam kung kailan siya mamamatay? Sino sa inyo ang alam niya kung ilang taon siya tapos kukunin ni Lord? Wala. Alam ninyo, kung pumupunta ako dito sa Japan, nafe-feel ko ang pagkalula ko. Nafe-feel ko ang pagkalula ko dahil karamihan sa inyo mga bata. Sa Hong Kong, matatanda sila. Matatanda. Pero dito sa Japan, dito ko nafe-feel ang pagkalula ko kung pumupunta ako dito dahil mga 20 plus, ganon, talagang nafe-feel mo na talagang lula ka. No? Yes. Okay. Kung pupunta kayo sa simenteryo, sino ang pumunta na sa simenteryo? Amen. Yeah. Nakasulat doon kung kailan namatay at kailan ipinanganak. Amen. Diba? Doon ba sa simenteryo, lahat ba ang nakasulat doon ay puros matatanda? Hindi, di ba? Hindi po. May bata, may binata, may matanda. Doon po, yan po ang nagpapatunay na ang isang tao, hindi dahil bata ay sasabihin na malayo pa akong mamamatay. Because, as I said a while back, that anytime God can take back our life. Amen. O
chapter 31, verse 15. In Psalm chapter 31, verse 15. Sabi niya, you see, sabi yung psalmist, my times are in your hands. Deliver me from my enemies and from those who pursue me. Sabi yung psalmist, sabi niya, my times, ang oras ko ay nasa iyong kamay. Sabi niya sa Panginoon, ganon din tayo. Ang oras natin, nasa Panginoon. Di natin alam. Maganda sana kung alam natin, ano? Maganda sana kung alam natin. Para kung malapit lang na mamamatay na tayo. Yan. Sige, mag-itulukin tayo. Galing. Kung may pera ka, mamasyal ka. Yan. May pera ka, mamasyal ka. Mag-tour ka. Ganun. Yan. Tapos sasabihin mo, kayong mga kaibigan, mga relatives, excuse me, akin na yung mga abuloy ninyo. Advance, di ba? Maganda yung ganun. Akin na yung abuloy ninyo para tikman ko at magalak tayo. We will enjoy together. Yeah? Maganda kung ganun. Kung alam sana natin. The problem is, hindi natin alam kung kailan. Kung kailan. Tapos sasabihin natin, akin ang mga flowers. Para hindi mamamatay ka ba? Tapos magbibigay sila ng flower na magaganda. Sana noong buhay ka. Baliktad ang tao eh. Mamamatay yung tao. Tapos, saka lang bibigyan ng flower. Mamamatay ng tao, saka lang magkakatay ng baboy. Sana habang buhay ng tao, magkatay ka na para matigman niya. Diba? Baliktad talaga. Pero yan, okay. Yung buhay natin, nasa kamay ng Panginoon. Okay. In Job chapter 12, is this my water? In Job chapter 12, okay lang. In Job chapter 12, verse 10. Verse 10. Sabi niya dito, in His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. Tingnan ninyo, sa kamay ng Panginoon, lahat ng hininga, lahat ng breath ng all mankind, sabi niya dito, nasa kamay ng Panginoon. Okay? In Isaiah chapter 64 verse 8. Isaiah chapter 64 verse 8. Ganda, sabi niya, yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, you are the potter. We are all the work of your hand. Tingnan ninyo, kaya wala tayong maipagmalaki sa mundong ito. We are the potter. We are the clay. God is the potter. Tama na. Yeah? We are all the work of your hand. Kaya ang Panginoon ang gumawa sa atin. Huwag mong sabihin, hindi ginawa ako ni tatay at nanay. Ginawa ako ni tatay at nanay, bakit ba? Kung ang nanay at tatay ang gumawa ng tao, wala sanang mag-asawa na walang anak. Di ba? Maraming mag-asawa. Ang rason bakit nagsiseparate sila, because walang anak. Kaya doon mo makita na ang tao, hindi sila ang gumawa ng tao. They are just an instrument. Kaya yan, resulta ng kamay ng Diyos
ang buhay natin. Amen. Kaya huwag natin ipagkait sa Panginoon ang ating buhay. Amen. Ayan. Okay. Jeremiah. Jeremiah chapter 10 verse 23. Jeremiah chapter 10 verse 23. Sabi niya dito, I know, O Lord, sabi ni Jeremiah, that a man's life is not his own. Tingnan ninyo. Alam ko, Panginoon, na ang buhay ng tao ay hindi sa Kanya. It is not for a man to direct his steps. Kaya ang tao, hindi siya sana ang magdadirect sa buhay niya. Matuto sana ang isang tao na mag-surrender sa Panginoon, na magsasabi, Lord, kung ano ang kagustuhan mo, ikaw ang matutupad. Amen. Kasi, that man's life is not his own. Remember that. Ang buhay natin, hindi atin ito. Ang hininga natin, hindi atin ito. Ha? Kaya it is not for man to direct his steps. Wala tayong karapatan na gagawin kung ano ang gusto natin. Matuto sana tayo na sasabihin, Lord, kung ano ang kagustuhan mo, ikaw po ang matutupad. Amen? Amen. Pero ang tao, ang akala niya, sa kanya na ang kanyang buhay. Di ba? Amen. Pero kung may sakit, tumingala naman kay Lord. Kung may sakit, may problema, tumingala naman kay Lord. Pero tandaan ninyo ito. Kung walang problema ang tao, kung healthy ang tao, parang hindi, walang pakialam kay Lord. Pero kung nahihirapan siyang huminga, Lord, Lord, Lord. Kahit nahihirapan lang. Paano kung mawalan na ng hininga? Kaya I am encouraging each and everyone. Let's do our best in serving the Lord. Amen. Ngayon na, gawin na natin. Huwag nating ipabukas pa na sasabihin, Oh Lord, I will obey you. I will surrender everything to you. Ngayon na. Baka mahuli ka pa. Tandaan natin. Lahat ng pagsisisi ay nasa huli. Walang mauunang pagsisisi. Kaya ibigay natin ang buhay natin. Baka huli na ang lahat. Alam niyo, may istorya ako ganito. Mayroon daw paligsahan. Ang paligsahan ay 4 na baka. Alam niyo ang baka? Tapos nakakulong sila. Ang gagawin nila, doon sa pintuan ng kulungan, ay they allow the cow to run. Nalalabas. Kung sino ang makatiliw, makahuli sa baka. Pero, yung buntot, huhuliin nila sa buntot. Kung mahuli mo, baka mo. Saya, ganun. Ay, marami daw may gusto. Dahil matataba, at saka ano yung mga baka. Ganon. So, ang nangyari, mayroong isa nakipag-join. Okay. Sabi daw niya, yung nauna, wala. Hindi na nakuha. Pero hindi niya kasi hindi tutuhanan ang kanyang paghuli. Sabi niya, di bali, may natira pa. Ganyan. Yung pangalawa, gano'n na naman. Hanggang sa pangatlo, pang-apat. Yan.
ginawa ang best para huliin yung baka. Oh, di ba, sabi niya, may less. May less ang taba-taba. Wow! Ay, kailangan talagang mahuli ko ito, sabi niya. Kaya ang ginawa niya, talagang ginawa niya ang best niya para mahuli yung baka. So, nung tumakbo yung baka, hinaplos niya hindi hinaplos. Ano yung... Inablot niya yung buntot. Ay, wala, tumakbo pa rin ang baka. Alam niyo kung bakit? Yung last pala na yon, walang buntot. Walang buntot. Kaya hindi niya nahuli. You see? Huwag mo sasabihin na, oh, next na lang, baka, next na lang. Baka mahuli ka. Amen. Ha? Ang huli pala, walang buntot. So, wala na, hindi ka na makabawi kasi wala na sila. Amen. Wala na. Kaya let us do our best in serving the Lord. Amen. Huwag natin sasabihin, tayo muna. Oh. Habang nandito kayo, sige, maglingkod kayo. Habang nandito kayo, sige, mag-obey kayo. Alam ninyo, sabi ko kanina, may plano si Lord kung bakit kayo dinala dito. Amen. Kung bakit kayo naniwala dito, may plano si Lord. Alam ninyo, ganito yan. Maraming, for example, sa inyong lahat, no? May nag-effort para makakilala kayo sa Panginoon, right? May plano si Lord. Kaya yan. Sa atin dito, maraming mga anak ng Diyos na gusto ng Panginoon na maliligtas. Okay. Ikaw ang dinala ni Lord dito. Ikaw na ang naniwala ngayon. Okay. So, ibig sabihin, may plano si Lord sa'yo. Okay. Ano ang plano ng Panginoon sa'yo? To share. To usher souls. Kung bakit ka dinala dito, baka sabihin mo, ano naman, pumunta mo naman ako dito na magtrabaho. Yes, magtrabaho ka. Pero at the same time, magtrabaho ka, dinala ka ng Panginoon dito na magtrabaho, and at the same time, maglingkod sa Panginoon. Amen. Why? Yeah. Kung hindi ka magtrabaho dito, hindi ka mabibigyan ng visa. Kung hindi ka mabibigyan ng visa, hindi ka makapagtagal dito. Hindi ka makapaglingkod. Amen. Kaya kayo ang nabigyan ng visa. Kayo ang dinala ng Panginoon dito. Nabigyan kayo ng visa para kayo ang maglingkod dito sa Japan. Amen. Kasi kami, wala kaming visa. Mayroon akong visa dito, 30 days lang. Kayo ang may visa dito na matagal. Amen. Amen? Amen. Oh, hindi kailangan mag-full-time lahat ang maglingkod, no? Full-time ba sila Pastora Edeline? Full-time ba si Pastora Urgin? Hindi. Sa lahat ng mga ginagamit ng Panginoon, hindi naman kayo full-time pero ginagamit kayo ni Lord. Amen. Dahil hindi ibig sabihin na lahat ay kailangan mag-full-time at mag-pastor. Di wala nang papasturan kung lahat ng pastor. Right? Ayan. Gusto ko magsasalita dito pero mabilis naman ang oras. No? Balik na. Ayan. Okay, pangatlo. Kaya, maraming mga testing. You know, maraming testing sa buhay natin. Pero, ang testing na yan, inaalaw ng Panginoon para tayo ay mag-grow. Yeah? Para tayo mag-grow. Yeah. Kasi kung walang testing, parang lucky go ka lang.
Pero kung natetesting ka, ay, doon ma-build up yung faith mo. Amen. Kung na, kagaya yung mga boksinero, di ba? Sige lang. Practice, sige lang. Kahit natatalo sila, sige lang. Pero habang sila ay nakikipag-baka, na-build up yung mga muscles nila. Amen. Ganon din tayo. Habang natetesting tayo, na-build up yung spiritual muscle natin. Amen. Para hindi tayo basta-basta matutumba sa ating paglilingkod. Okay, number 3. Okay, number 3. Last na ito. Number 1 is, sabi natin, is because the rapture is near. Pangalawa is, yeah. Alam niyo sa Hong Kong, maraming nangyayari na nagluluto lang sa kusina. Mamaya, natumba. Dinala sa hospital, comatose na. Marami doon na naliligo doon sa banyo. Mamaya natumba. Ha? Dinala sa hospital. Patay na. Marami akong binibury doon. Ha? Maraming namatay na ako ang nag-o-officiate ng cremation nila. Ang akalang parang walang sakit yung tao. Pero mamaya, wala na. Yeah. Yung kuya ko, last year, doon sa bahay kami nagsalo-salo. Umalis ako pumunta ako sa Europe. Biglang nag-text. Patay na si uncle, sabi nila. Yung kapatid ko yan, sa kanilang 5 lalaki na kapatid ko, kasi marami kami. We are 15. Yeah. We are 15 in the family. And namatay na ang 4. Kaya 11 na kami ngayon. Yeah. Silang mga lalaki, siya pa ang pinakabata. Siya ang pinakamabait. Pero, ayan, biglang namatay. Ganon talaga ang buhay. Darating ang testing, pero hindi sana yan ang ating, hindi tayo madidismaya. Bagkus, ayan nga, ang buhay kasi natin sa kamay ng Panginoon. Ayan, sa kamay ng Panginoon. Okay. Number 3 is, we need to do our best in serving God. You know why? Because we are growing old. Amen. Whether you like it or not, hindi tayo bumabata. Tumatanda tayo. You know, I've given my life when I was 18 years old and pastoring. Now I am already running 56. Mag-56 po ako this coming August. Yes. You see, 18 years old. Ang lakas-lakas ko noon. Kaya kahit all day kami na lumalakad mag-outreach, okay lang. Pakibag yan, gitara, Petromax. Mag-outreach. Alam niyo sa Philippines, Petromax ang ilaw noon. Parang hindi ako napapagod. Pero alam niyo, ang ginagawa ko noon, hindi ko magawa na ngayon. Yeah? That's why, I'm trying my best also na maglingkod sa Panginoon. Dahil alam ko, running fast. Kung umuwi ako sa amin, di ko kilala yung mga ano. Kasi yung mga bata noon, lumaki na sila. Lula, sabi nila sa akin.
Sabi ko, huwag naman ninyo tawagin lola. Pwede ba auntie na lang? Okay. Tayo po ay tumatanda. Kaya kailangan gawin natin kung ano ang magagawa natin ngayon. And Psalm chapter 90, verse 10. In Psalm chapter 90, verse 10. In Psalm chapter 90, verse 90 at chapter 90, verse 10. We are growing old, kabsa. Chapter 90, verse 10. Ito. This is our generation. Ito na ang generasyon natin. Sige, pwede kayong magtutan. Sabi niya, the length of our days is 70 years or 80. Ito na ang henerasyon natin ngayon. Noon, 100, 900, 200, ganon. Pero dahil sa kasalanan, bumababa, hanggat dumating na sa Salmo, ayan na, gitna ng Bible. Okay? And this is already our generation. Sabi niya, the length of our days is 70 years or 80. If we have the strength, example, kung may bonus ka, ano? Sabi niya, yet there is fun is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Yan. Yan na ang measure ng buhay ng tao ngayon. 70 or 80. Ilang taon ka na? Bata ka ba? Ako, 56 na ako. Kung bibigyan ako ng Panginoon ng 80, may natitira pang 24. 24 years. Kung bigyan ako ng Panginoon ng 70, ang natitira is 14 years. Tumira ako na sa Hong Kong more than 20 years. Pero parang kailan lang. Kasi, ilang taon kayo dito? Siguro 8 years, 5 years. Pero parang kailan lang ang iba sa inyo. Madali ang paglipas ng panahon. Yeah. The problem is, ganito. Noong bata-bata pa ako, pataas ang kalakasan. Pataas ang kalakasan. Hanggat 40, pataas yan. Pero kung mag-40 and 40 above ka, pababa na ang kalakasan. Kaya sabi ko, ganun pala. Hindi ko maunawaan yung sinasabi nila, life begins at 40. Di ba? Kayong wala pang 40, hindi ninyo maunawaan yan. Pero kung mag-40 and above na kayo, you will understand. Mag-start kang mag-eyeglass, mag-start kang may kuro-kurupot na ang marami na. Totoo, yung sabi na, life begins at 40. Marami nang nagbibigin. You will start to feel something that is different, that is new. Yeah? Ganun. Kaya talagang pero ang maganda, sabi niya, the length of our days is 70 years or 80. If we have the strength, kung may bonus ka pa, kung may bonus ka, lalahanin niyo ito. Hindi lahat ng bonus ay pare-parehas. May mataas, may mababa. And I believe kung bakit maganda ang bonus mo or mataas ang bonus mo, because you work hard. Amen. Is that it? Because you do well. That's the reason why nakita ng amo mo. Amen. Kaya yan, dinagdagan ng bonus mo. And the same with the Lord. Dagdagan ng Panginoon ang bonus natin
kung tayo ay karapat-dapat at kung tayo ay nagpapagamit sa Kanya, syempre sasabihin ni Lord, sige, dagdagan ko ang buhay nito para marami pa siyang magagawa para sa akin. Amen. Pero kung wala kang ginagawa, mamamatay ka na lang para baka matem ka pa at hindi ka maliligtas. Kukunin ko na lang ang buhay mo. Sayang lang. Baka sabihin ni Lord. Yeah. Pero huwag sana. Ayan. Kaya, ano ang gagawin natin para hindi sayang yung buhay natin? Sige, maglingkod tayo. Let us do our best in serving God. Dahil kung tumanda na tayo, wala na. Ang akala ba ninyo, you will stay here forever? No. Sa amin sa Hong Kong, kung mag-40 na, mahirap makahanap na ng amo. Rejected ka na. Why? Because you are nearly expiring. Yes, maghanap sila ng mga bata. Lalo na kung nag-aalaga ng bata. Alam niyo kung bakit ayaw nilang yung matanda? Yung mga bata ngayon, grabe. Kung matanda ka, hindi mo sila mahabol. Hindi mo sila mahabol. Kaya kailangan nila yung mga bata-bata. Ganun mga kaibigan. That's why, while we are still strong, let's give our best to the Lord. Hindi hanggat, laspag ka na, tapos sasabihin mo kay Lord, Lord, give me a second chance. Laspag ka na. Kung minsan ganun tayo, hindi, wala tayong pakialam. Pero kung wala na, kung hindi na tayo magamit o mahina na tayo, saka lang sasabihin natin, Lord, give me a second chance para gamitin mo ako. Pero kung huli na ang lahat, sayang. Sayang. At least if you've done your best, kahit tumanda ka na, kahit nakaupo ka na, hindi ka na makalakad, you're just sitting there sa beranda ng bahay mo. You're facing the rising sun. But at least, ang nasa isip mo, nag-i-inventory ka kung ano ang ginawa mo para sa Panginoon noong ikaw po ay malakas. Pero kung hindi mo gagawin ang best mo, I tell you, I guarantee you, I promise you, if you will not do your best today, there will be a time that you will just piling up regrets. Ti Ilocano, adanto ti tiyempo, ngagkamkamada kan tuti panagbabawi. Sa Tagalog, may panahon na nagkakamada ka na lang ng pagsisisi kung hindi mo gagawin ang best mo ngayon. Amen? Kaya let us do our best. Kahit sa ano natin, sa trabaho natin, sa serbisyo natin sa Panginoon. Sungbatang. Sa serbisyo natin sa Panginoon, let us do our best. Sa pagbibigay natin sa Panginoon, habang may maibigay tayo, habang may trabaho tayo, let's give what is due to the Lord. And God will bless us. Amen. Amen? Amen. Kaya wag natin antayin. Wag natin antayin. Ngayon na ang panahon na gagawin natin ang best natin na maglingkod sa Panginoon because our reward is awaiting for us in heaven. Amen. Our reward is awaiting for us in heaven. In John chapter 10, verse 27 to 28. Ito pa, Psalm chapter 3, verse 5 muna. Psalm chapter 3, verse 5. Ito. Gusto kong i-memorize ninyo ito. Yan. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Tingnan ninyo. Humiga ako, natulog ako, bumangon uli ako. Ano ang rason kung bakit ka bumangon?
Because the Lord sustains. Amen. Ibig sabihin, without God's sustenance, hindi tayo makabangon. Amen. Kaya karapat dapat lang every time na magising tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Maraming mga tao na hindi nila maabot ang kinabukasan ng kanilang buhay. Maraming mga tao na paggising nila, masakit ang katawan. Maraming mga tao paggising nila, hospital. Nandyan sila sa hospital. But we praise the Lord because, yan, natulog tayo, ay humiga tayo, natulog tayo, bumangon ulit tayo because the Lord sustains us. Amen. Amen. And our last verse is John chapter 10, verse 27 to 28. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Verse 28. I give them eternal life. See? And they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Tingnan ninyo. My sheep listen to my voice. Listening to the voice of God is obeying the word of God. At sabi ng Panginoon, my sheep listen to my voice. I know them. Kilala ko sila. Kaya kilala kayo ni Lord. Amen. Kilala tayo ng Panginoon. Even in Revelation chapter 2 verse 19, ang akala ba ninyo, hindi alam ng Panginoon ang ginagawa ninyo? Sige, bonus. Ito, I know your deeds, your love and faith, your service and your perseverance. Tingnan ninyo. Ang serbisyo ninyo, alam ng Panginoon. Ang ginagawa ninyo, alam ng Panginoon. Ang pananampalataya, alam ng Panginoon. Ang sakripisyo ninyo, alam ng Panginoon. Kung alam lahat ng Panginoon ang ginagawa natin, anong akalain ninyo? Kung mapiplease ang Panginoon sa ginagawa natin, God will bless us. God will bless us. Kaya back ka doon sa John. Kaya sabi niya, I give them eternal life. Why? Because they listen and obey my voice and they follow me. At sabi niya, I give them eternal life. Ang napakaganda sabi pa niya, and they shall never perish. And no one can snatch them out of my hand. Walang nakaka-snatch sa aking kamay, sa mga tao, sa mga anak ko, sa mga tupa ko na sumusunod, nakikinig sa aking boses. Amen. At sila ay sumusunod. That's why ang sakripisyo natin, I'm challenging each and every one. Yung sakripisyo, alam ng Panginoon, pagod kayo. Alam ng Panginoon yan. Ang iba sa inyo, naantok nyo kayo, pero pinipilit ninyo ang iyong sarili. Praise God! Alam ninyo, that is also sacrifice. Pero remember, there is eternal life. Amen. There is a blessing that is awaiting for you. Huh? My last na istorya ko. As my conclusion. May isa daw pastor. Sabi niya, kung mamamatay ako at ilagay ninyo ako sa kabaong, sabi niya, hayaan ninyo, lagyan ninyo ng tinidor ang aking kamay, isang kamay. At ito po ang mensahe ko sa lahat ng pupunta na titingin sa akin. Bakit naman tinidor? Sabi daw yung asawa niya. Bakit naman tinidor? Ganito kasi yan, sabi niya.
Kung kumakain tayo, kinukuha, kung natapos na tayong kumain, kinukuha nila yung plato natin, iniiwan ang tinidor. Dahil, bakit iniiwan ang tinidor? Dahil ang susunod ay dessert. Ang susunod ay dessert. Ibig sabihin, kung makikita nila ang tinidor sa kamay ko, alam at alam nila that the best is yet to come. Amen. The best is yet to come. That's why we need to do our best, Amen. because the best is yet to come. Amen. Yes, our lives. Thank you, Jesus. Oh, salamat, Lord. Let us raise our hands to the Lord. Hallelujah. Lord, alam mo po ang kamay ng iyong mga anak. Limited po ang time namin, Panginoon, sa gabing ito. But your power and your presence is unlimited, Lord. Amen. You are unlimited, God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ano man ang kailangan ng iyong mga anak, ano man ang kanilang kahilingan sa gabing ito, Panginoon, kagalingan man, deliverance man, peace, joy in their hearts, whatever their needs, even their family, Lord. Oh God, pwede kang kumilos, Panginoon. Pwede kang kumilos, Panginoon, sa kanilang buhay. Pwede kang kumilos even right now, Lord. Because you are powerful, God. Yes. Your presence is unlimited. Yes. Your love is unlimited. Your power and authority is unlimited, Lord. And your miracle is unlimited. So even right now, you can touch them. Yes. You can touch them, Lord, and let your healing flow for those who are in need of healing. Whatever sickness, oh God, whatever situation, let healing flow in Jesus' name. And whatever the works of the enemy, I command it in the name of Jesus to just release your victim right now and let your healing flow, Lord. Every sickness, every situation, physically, spiritually as well, let your healing flow upon your people. Oh, Rabashanda da 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 da. Oh, Robosokorobakanda da 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 da. Let deliverance flow upon your people. Set them free from any bondage. Set them free from any bondage of the enemy. In the mighty name of Jesus. So that they will be free to serve you. They will free to worship you. They will free, oh God, to do the things that you want them to do, Lord. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy ka na kumilos sa buhay ng bawat isa. And I pray for your blessing be upon them, Lord. Strengthen and empower them, Lord. Fill them with your Holy Spirit. Fill them with your power and your anointing, oh God. So that they will become faithful, O Lord, in serving you. They will continue, Lord, to serve you, to give their best in serving you, Lord. Because we know, God, that everything we are doing, hindi po kami nalulugi, Panginoon. Hindi po nasasayang ang ginagawa namin, Panginoon. But you are going to reward those who obey you. You are going to reward those who are faithful to you. As you have promised to your word, Lord, that we will be rewarded according to what we have done, O Lord God. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa.
Touch them even right now, Lord. Touch them, oh God. Touch them, oh Lord God. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let your Holy Spirit flow upon your people, oh God. Arabashanda da 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 da. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Lord. Salamat. Gamitin mo, Panginoon, ang kanilang buhay. Gamitin mo ang buhay namin, Panginoon. Kung ano man ang pwede namin magawa para sa iyo ngayon, Panginoon. Lord, help us, oh God, to do it, Lord. Help us, Lord, to have a portion, oh Lord God. Help us, oh Lord, to do things, oh God, that is pleasing to you. Kung ano ang pwede naming magawa, tulungan mo kami, Panginoon. Habang kami po ay nandito, habang kami po ay nagtatrabaho. Salamat, Lord, habang sinusustain mo ang aming kalakasan. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay namin magagamit po para po sa iyong kapurihan. Father, thank you. Bless your people. Bless even their family. Para kahit malayo sila sa kanilang pamilya, ikaw pa rin, Panginoon, ang magtatrabaho, Panginoon, sa kanilang pamilya. Bless them, Lord, even their works, oh God, even the company that they're working with, Lord. Father, we pray for your blessing, oh Lord, that they may embrace, oh Lord God, your mercy and your favor, oh Lord, upon their lives as they will continue to surrender, oh Lord, and continue to serve you faithfully. Father, thank you. Salamat po, Panginoon. Purihin ka namin, sambahin ka namin dahil napakabuti mo. Lord, let your blessing and your covering be upon your people, O Lord, and even the Holy Spirit just continue to fill them with your power. Father, thank you. We give you all the glory, honor, and thanksgiving, for all belongs to you. In the name of Jesus, I pray. Amen.